Gandang araw po at welcome muli sa ating channel. Ito po yung ating continuous ng ating polo jacket school uniform. At samahan niyo po ako sa ating pag-assemble sa polo jacket na ito. At madalian lang yung ating pag-cut dito dahil mahaba po ang video. At kaya fast forward ko po yung ating video para mas madali po tayong matapos. Okay, lagyan lang natin ng mark para alam natin yung wrong side at saka right side. Sunod natin yung ating back, yung ating pattern, ikat natin yung ating back yoke. Yan, para hindi po tayo malito. Yan. Yung back yoke po ay gagawa po tayo ng dalawa. Okay, sa pag-cut po ng back yoke ay maglagay po tayo ng allowance sa kanyang bandang baba. Yan, dyan po. 1/4 lang po ang allowance na ilagay natin dyan. Okay, sunod natin yung kanyang back. At ganun din sa ating back, maglagay din po tayo ng allowance na 1/4 sa itaas. Sa sewing allowance niya po yan. Okay. Sunod natin yung kanyang sleeve. Mag-cut lang po tayo ng bali dalawang sleeve. Yan, lagyan natin ng marking yung front body, yan, ay yung front part niya. Yan, ukaan natin yung front. Tapos yung kanyang back yoke, bali dalawa kasi dapat ang back yoke. Yan, kompleto na. Yan, ito na yung ating nakat kanina, kompleto na po yan, lahat ng part. Yan, nandiyan na po yung front, back yoke, yung kanyang sleeve, yung kanyang dila sa kanyang hips, yan, kanyang pocket, kompleto na po yan. Asimbulin na po natin. Yan, ang lapad po ng pocket ay mga 4 inches lang po kasi pang bata lang naman po yan. Yan, nagdidepende po kasi yan sa laki ng ating polo jacket. Okay, dugtong na natin yung ating back yoke. Okay, sa pag-pleats po, ganyan po ang pleats niyan. Dapat magkaano po yan, magkasalubong, ganyan. Okay, sukatin lang natin. Sa baba, kung ano sa taas, ganon din sa baba. Okay, ang allowance natin dyan, mga 3/8 or 1/2 lang. Depende po kasi yan sa allowance na nilagay nyo. Yan. Yan, lagyan lang natin ng center yung ating back yoke para hindi po tayo malito. Kailangan nakagitna po yung ating back yoke. Yan, 1/4 lang po ang pakain natin sa ating pag-assemble ng back yoke dahil 1/4 lang naman yung ating nilagay na allowance dyan. Okay, at pansinin nyo yung ating front, medyo nagkamali po ako rito. Yung ating paggupit ng front sa kanyang allowance ay nailagay ko po doon sa button, yan o. Dapat po dito po yan sa unang guhit sa allowance. So, ikat na lang natin yung ating pattern at saka yung ating body dahil nagkamali po yung aking pag-cut ng pattern. Yan, 1/2 lang po.
Ganun din sa ating body. Yan, 2 inches lang po kasi dapat ang ano dyan, ang allowance sa ating parang pacing niya sa ilalim. Yan. Maganda po kasi ating pansinin yung ating body at saka yung ating pattern kung sakto ba. Okay, baka tuloy natin kung tama ba yung ating pattern. Kung tumama na. Okay, yan. Sakto na yung ating pattern. Dito po tayo sa pinakaunang guhit. One-fourth lang po ang pakain natin sa ating shoulder. Kasi ang ginawa natin dyan ay 3/4 lang ang allowance na nilagay natin. Kaya ang pakain natin ay 1/4 lang. Okay, ganito po ang pagdugtong ng back yoke sa body. Yan, baliktaran po yan. Yan, ganyan po. Kailangan po walang magiging pilipit dyan. Kailangan maganda yung pagkakarugtong. Yan, ibisting po natin yung ating dito sa liig. Yan, i-sure lang natin na hindi magkakaroon niya ng pilipit. Kailangan maganda po yung hubog dyan. Yan, dito din sa ating side. Yan, ikat lang po natin yan dyan. Ganun din sa kabila. At mas maganda po niyan na pagkatapos yung ganyanin ay i-plansyan nyo po. Yan, cut muna natin. Yan. Mas maganda po nakaplansya po yan habang hindi pa po siya assemble. Yan, 1/2 inch po dapat ang baba niyan. Yan, hindi po pwedeng hindi nakababa ng 1/2 yan. Yan, kasi 3/4 binawasan natin ng 1/4, 1/2 inch na lang ang kanyang allowance. Yun o yung dapat dyan. Nakababa po yan ng 1/2. Yan. Okay, ganyan po yung tama sa shoulder. At pansinin nyo po yung kanyang armhole ay mas mas maiksi po yung sa may back niya dahil po sa ating ginawang back yoke, yung pag-adjust natin. Yan, atin lang po yung ikat. Wala pong magiging problema niyan kung ganyan ang naging resulta niya. Normal po yan kasi ang ating back yoke ay binawasan po natin ng 3/8. So, ikat lang po natin. Yan, ganyan. So, walang magiging problema diyan. Yan, ganyan po dapat ang ating armhole. Yan, pantay lang po natin doon sa kabila yung una nating kinat. Yan, ganyan. Yan. So pag naglagay tayo ng sleeve doon sa na yon, sa center na yon, doon natin ilagay yung ating sleeve. Pero gawa muna tayo ng sleeve. Ang iba po, one shot po ang paggawa ng sleeve. Pero ako po ay ganyan muna ang aking ginagawa bago ko tinupi ng 1 inch. Para masisigurado ko na hindi pipilipit yung aking gawa. Yan, ganyan po.
1 inch po ang lapad ng ating tupi sa ating sleeve. Okay, kuhanin natin ang center ng ating sleeve kasi itatapat po natin yan sa center doon sa ating shoulder sa body. Yan, diyan natin itatapat yan o sa 1/2. I-cut lang natin. Yan. Diyan natin itatapat yung ating sleeve. Okay, kunin lang natin yung front, yung ginuhitan natin, yan. Yun yung sa front body niya. Yun yung tanda na yung may guhit, yun yung sa front body niya. Kaya ang purpose natin kung bakit natin ginuhitan yun ay para sa kanyang front body, hindi po tayo malito. Okay, sa paglagay po ng sleeve, huwag nyo pong hihilain ang sleeve. Okay, ang kunting hila nyo lang ay ang body sa ilalim. Kunting hila lang, huwag naman sobra. Basta yung sleeve lagi po yung nakapli lang, huwag nyong hihilain. Yan. Yan, pag sa ang sleeve naman ang nasa ilalim, ay huwag nyo pa ring hihilain ang sleeve. Relax nyo lang po yung sleeve, pabayaan nyo lang. Yung body ay alalay lang din ang body. Huwag nyo hihilain, basta pabayaan nyo lang. Basta pag ang sleeve ay nasa ilalim, pabayaan nyo lang. Yan. At ganoon din ang ating gagawin sa kabila. Lagyan lang natin ng nut. Yan. Yan. Basta pag nagkabit po kayo ng sleeve, huwag nyo pong hilain pag ang sleeve ay nasa ibabaw. Ang hilain nyo ng bahagya ay ang kanyang body sa ilalim. At kung napansin nyo ang ating sleeve ay mahaba ng bahagya sa kanyang body, ay okay lang po yan. Sinadya ko po yan para hindi po tayo maalanganin. Yan, katulad nyan, yung ating sleeve ay nasa ilalim, huwag nyong hihilain ang sleeve at ang body sa ibabaw ay alalay lang. Huwag nyo ring hihilain. Maliban ko ang sleeve ay nasa ibabaw, ang body nasa ilalim, ang body ang hilain nyo ng bahagya. Okay. Yan, tapos na natin itong ilagay at i-overlock po natin ito. Yan, di ko na pinakita sa inyo ang pag-overlock para hindi na po tayo lalong magtagal. So, ano na natin yung kanyang sleeve, dugtong na natin sa side. Yan. Sukatin nyo ang sleeve, yung kanyang pinakaano niya para hindi po tayo magkamali. So, ganyan po ako magkabit ng sleeve, laging sinusukat bago tatahiin para sure po tayo sa ating sukat. Yan, sa pagkabit po sa pagdugtong po ng side ng ating polo jacket ay dapat wala pong hilaan yan. Ang kunting ano nyo yan ay kunting hila ang ilalim at pabayaan nyo lang yung ibabaw. Yan, para hindi po yan magkakaroon ng kulubot. So, ganoon din sa ating kabilang side. Sukatin uli natin yung ating sleeve. Yan, bago natin tahiin. Okay. Tandaan nyo, huwag nyong hihilain yung ibabaw ng ating side. Kailangan ang kunting hila ay sa ilalim lang po para hindi po yan magkaroon ng pakiring. Yan. Yung ganyan, ikakat lang po natin yan. Yan. Mas maganda na pong ganyan, sumobra kaysa kumulang. Okay, yung dito sa ating baba, napansin nyo, yan. Yan. Siyempre, nagbawas tayo doon sa ating armhole, bawas din tayo dyan ng 3/8. So, inaulit ko, walang magiging problema kung magbawas po tayo dyan ng 3/8 kasi ang mahalaga po ay ang ating ginawang polo jacket ay pantay po. Hindi po siya magkakaroon ng aberya. Kaya kung may kunting error sa ating gawa ay walang problema. Ikat lang po natin yan. Yan, dito din, ikat din natin.
Yan, yung sa kanyang baba rin, yan, nakita nyo may sobra din po yan. Katulad sa kabila, cut lang din po natin. Huwag po kayong matakot magbawas. Yan, overlock na natin yung ating side. Okay, tapos na pong na-overlock yan. Hindi ko na pinakita sa inyo para hindi na po tayo magtagal. I-close na natin yung kanyang piecing sa ilalim. Yan, sinusukat ko po yan para hindi po tayo magkamali. So 2 inches lang po yan, yung lapad ng piecing na yan. Yun yung nandoon sa ating pattern. Yan. Mas mahalaga po kasing susukatin kaysa basta na lang tayo nagtutupi. Okay. At ang gagawin ko dito ay nag 116 muna ako, half inch po yan na tinap ko ng 116 bago ko po yan itatap ng 2 inches. So ang polo jacket nito ay continuous po ang paha. Yun, yung iba naman ay putol, magkahiwalay, pero yung sa atin ay continuous po ito. Okay lang naman po yan kasi pangbata lang naman po yan. Pero kahit malaki pwede po yan, yung continuous ang kanyang paha. So 2 inches ang lapad. Inuulit ko, lagi ko po yung sinusukat para hindi po tayo magkamali sa lapad. Yan, sinusukat ko ng 2 inches, tapos tahi na naman. Yan, para makakasigurado tayo na walang aberya yung ating ginawang polo jacket. Pasensya na po kayo kung laging nakapass forward yung aking gawa. Dahil napakahaba po ng video ito. Kaya ginawan ko po ng paraan para hindi po kayo mainip. At ganyan po ang paggawa ng plate sa kanyang hips. Ganyan po yan. Kailangan magkaano po yan. Straight po siya. Ganyan. Yan. Ganyan dapat yan. So susukatin lang natin yung lapad ng ating plate sa back. Ganun din sa ating hips. Kung anong lapad yung nandoon sa ating back yoke, ganoon din sa ating baba. Okay. Pag magtupi po kayo niyan sa loob po. Wag sa labas, sa loob yan. Nakabaliktad po yung ating polo jacket. So kung ilan yung ating allowance na nilagay diyan, kung 3/4 or 1/2, yun po yung ating itatahi. Basta sa loob po yung ating pagtahi niya, hindi po sa labas. Nakabaliktad po yan, naka-wrong side. Yan, tama po yan sa ating sukat na 28 yung ating hips. Yan, paaro po yan. Yan, tap lang po natin ng 1/4 yung ating dila-dila. Yan lang, tatapat lang po natin sa ating pleats yung ating dila-dila. Ganyan. Tapos yung pinaka-side, doon po tayo sa pinaka-side maglagay ng ating dila-dila. Yan po. Yan. Tapos 1/4 agad, tap ng 1/4, ganyan. Okay, sa kabila ganun din.
Yan, maglagay tayo dyan ng butones. Diyan, butones din dyan, butones dito, butones. 4 po na butones ang kailangan natin ilagay dyan. So, yung ating body, napansin nyo, wala pa pong packet. So, hinuli ko po yung packet talaga dyan dahil mas gusto pong maglagay ng packet ng buo na po yung ating body. So, depende na po sa inyo kung paano po kayo maglagay ng packet. Kung hindi pa po assemble, maglagay kayo ng packet, pwede naman po. Okay, kung anong lapad ng ating packet, yun din yung aking marking. Yan, ganun din sa ating packet, markingan natin para paglagay natin ay tatapat lang po natin doon sa ating mga marking. Naulit ko, pwede po kayong maglagay ng packet habang hindi pa po assemble ang ating body. Pero sa akin po, mas gusto ko pong maglagay ng packet nang naka-assemble na po ang ating body. So, kayo na po ang bahala. At sa ating cooler po, hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano po ang paggawa ng cooler kasi hahaba na po lalo ang ating video. So ang ating cooler ay susukatin lang na po natin yung gitna niyan, at kung ilan yung kinalabasan niyan, yun yung gagawin natin sa lapad ng ating cooler, yung laki ng ating cooler. So mahalagang susukatin natin yung ating cooler dyan. Yan, para paggawa natin ng cooler ay yun po yung laki ng ating cooler. So hindi ko na po pinakita sa inyo dahil hahaba po ang ating video. Baka mainip po kayo at iwanan nyo ako sa ating tutorial. So pasensya na po, at meron po tayong tutorial kung paano po magawa ng ating cooler. Yan. Ang nilagay nating cooler ay turbinized cooler lang. Pero pwede din kayo maglagay dyan kung gusto nyo ay sport cooler. Sport cooler po ang inyong ilalagay. So dalawang klase po kasi yung ating polo jacket. Meron po yan turbinized, meron din pong sports cooler. Depende na po sa gumagawa. So inuulit ko, kung hindi nyo po alam ang paggawa ng cooler, meron po tayong tutorial dyan sa ating channel. Hanapin nyo lang po para malaman nyo kung paano gumawa ng cooler, kung paano mag-assemble. Yan, malapit na po tayong matapos, at pagkatapos nitong cooler ay atin po itong bubutasan at atin itong ipaplansya. Yan. Yung ating side pala ng ating sleeve ay ilock natin yung ating gilid. Yan, lock natin para hindi po magnisnis yung ating overlock dyan. Lock natin yung gilid ng ating sleeve. Ayan, tapos na yung ating polo jacket. Plansya lang po natin yan at bubutasan natin para malagyan na po ng butones. Yan. Tapos na po yung ating tutorial. So, plansya lang po natin para makita natin yung kagandahan ng ating ginawa. Yan, nabutasan ko na po yan. Plinansya ko na lang. Pagkatapos magplansya ay lalagyan po natin yan ng butones. So, salamat po sa panonood, sa patuloy na pag-support. Sana po nakatulong sa inyo, sa mga, lalo na sa mga baguhan. Disclaimer lang po sa mga manonood, hindi po tayo nagmamagaling. Ito po yung akin lamang paraan at sinishare ko lang po sa inyo. So, salamat po sa patuloy na suporta sa ating channel. Sa mga solid supporters dyan, shoutout po sa inyo.
hindi ko man kayo may isa-isa. At salamat sa suporta. Yan, ganyan po yung ating finished product. Napakaganda po ng ating pagkagawa. Yan na po ang ating finished product. So hanggang sa muli po, kita-kita tayo. God bless po, paalam.